Okay guys, so mga ilang araw na rin nung napadala sa atin itong Asus ROG Ally. Siguro mga 2 weeks na at ito yung ginagamit ko muna sa ngayon at sinantabi ko muna itong Steam Deck. Ngayon, ginawa ko itong video na ito dahil meron akong 4 na reasons kung bakit mo gugustuhin itong ROG Ally over Steam Deck. Pag-uusapan natin lahat yan at magugulat kayo sa mga sasabihin ko. O game na, pag-usapan na natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, simulan na natin agad sa presyo. Magkano ba yung official SRP nitong Asus ROG Ally dito sa atin? Meron tayong dalawang configuration. 39,995 pesos para sa AMD Z1 variant at meron na itong 16GB of RAM, 512GB of storage. And then itong unit na napadala nila sa atin ay 43,995 pesos. Same sila na may 16GB of RAM, 512GB of storage. Pero mas powerful yung chipset na meron dito. AMD Z1 Extreme. Available na yung both configuration dito sa atin, kaya kung interesado kayo dito, meron ako mga links na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Okay, yung number 1 reason na na-discover ko kung bakit gugustuhin mo tong ROG Ally over Steam Deck, medyo obvious. Yung kanyang design. Hindi natin mapagkakaila guys na talagang pinag-isipan at pinagplanuhan talaga ng ROG yung pagkaka-design nitong ROG Ally. Kasi kung titignan nyo naman talaga, napaka-sexy niyang tignan, no? Dito pa lang sa likod guys, kung titignan natin yung ROG logo dito, actually this is the intake, no? Para dito sa ating fan and nabigyan nila ng design dito. Then dito sa may bandang gitna, meron siyang holographic design or parang accent at kung titignan natin guys, para siyang nagiging RGB light na rin kapag tumatama siya sa ilaw. Then dito sa harap yung pinakamapapansin natin dito is yung kanyang RGB light, no? Sa mga analog. Pwede natin palitan yung effect and settings ito pero mamaya ko na ipapakita sa inyo kung paano. Pero yun nga, kung babalikan natin yung design ng dalawang ito, majority guys na mas pipiliin nila yung design nitong ROG Ally. Pero hindi lang naman design yung napansin ko dito sa ROG Ally, pati yung kanyang form factor and yung kanyang weight. Based sa specs ng dalawang ito, nasa around 60 or 61 grams yung difference ng dalawa pagdating sa bigat. Malaki-laki din yung pagkakaiba ng dalawang yun kaya talagang ramdam mo yung pagkakaiba nila. Now, yung second reason kung bakit mo gugustuhin itong ROG Ally over Steam Deck ay yung kanyang display. Dalawa yung pinaka-major difference ng dalawang ito, resolution and yung refresh rate. Para sila ng screen size pero sa ROG Ally meron tayo ditong 1080p resolution na may 120Hz na refresh rate versus sa Steam Deck na may 800p resolution at 60Hz na refresh rate. Dito pa lang guys, masasabi ko na panalo talaga itong ROG Ally pagdating sa kanyang display. Napatunayan ko yun sa paglalaro dahil nakita ko talaga yung difference ng dalawa na mas vivid, mas maganda yung kulay ng ROG Ally, mas clear siya, madetalye at smooth. Pero hindi ko sinasabi guys na hindi maganda yung display ng Steam Deck. Para sa isang handheld PC or console, okay din or kumbaga nasa sweet spot yung resolution or yung display nitong Steam Deck. Pero kung talagang tititigan natin siya ng harap-harapan or ipagko-compare natin siya, ganito nga yung ginawa ko nung chinecheck ko yung dalawa Ganyan, talagang pinapakatutok ko. Makikita talaga natin yung difference na, yun nga, nagiging blurry tuloy yung display nitong Steam Deck dahil mas clear itong ROG Ally. Now, meron ako nakitang downside dito sa ROG Ally sa pagkakaroon niya ng higher resolution. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yon. Pero ngayon, pag-usapan na natin yung pangatlong reason kung bakit mo gugustuhin itong ROG Ally over sa Steam Deck. At yun ang performance. Para sa processor na ginamit dito sa ROG Ally, specifically itong unit na nasa akin ngayon ay AMD Z1 Extreme. Meron siyang 8 cores, 16 threads at yung kanyang maximum CPU clock speed ay 5.1 GHz. Now, kung ipagko-compare lang natin na mabilisan sa Steam Deck, meron itong AMD Vango, meron siyang 4 cores, 8 threads at meron siyang maximum CPU clock speed na 3.5 GHz. Dalawang games yung sinubukan ko dito which is ito yung recent na nilalaro ko ngayon, yung Red Dead Redemption 2 at yung Spider-Man Miles Morales. Kung titingnan nyo dito sa Spider-Man Miles Morales, dito sa test na ginagawa ko ngayon, kung makikita nyo yung both yung display nitong Steam Deck at nung ROG Ally, makikita nyo talaga yung difference nila pagdating sa smoothness. Hindi lang ako sure kung dito sa video na ito makikita nyo yung difference ng dalawa, pero ako kasi guys na personal ko silang ginagamit or nakikita, sobrang laki talaga ng pagkakaiba ng dalawa. Ganon kalaki yung naitutulong na merong mas higher refresh rate pagdating sa display when it comes to gaming, which is very important sa ganitong device kasi talagang panglalaro natin siya. Kung meron kayong ginagamit na smartphone dyan na may 60Hz na display, tapos ipagkumpara nyo sa smartphone na may 120Hz na display, kitang-kita nyo talaga yung difference ng
dalawa. Same yan dito sa ROG Ally at sa Steam Deck. Sa FPS naman guys, nakakakuha tayo ng average na 35 to 42 no. Minsan pumapalo ng 42 or 43 FPS dito sa Steam Deck. Then pagdating naman sa ROG Ally, nakakakuha tayo ng average ng around 39 naman to 46 to 47 and minsan nakakakuha tayo ng 50 FPS. Ngayon, ito na yung compromise na sinasabi ko sa inyo. Yung 40 to 48 FPS na nakukuha natin sa ROG Ally sa 720p resolution, kapag pinalitan na natin yan ng 1080p dito sa Miles Morales, yung average na makukuha natin sa FPS is around 32 to 34-35 FPS. But the good thing here is mas gaganda naman yung display or mas magiging immersive, mas magiging clear. Now, dito ko nagulat sa test na ginawa ko sa Red Dead Redemption 2. Again, meron tayong 800p resolution sa Steam Deck at 1080p resolution naman sa ROG Ally. Both device nagra-run sila ng average na 44, 46 to 51 FPS. At dito guys, talaga nakita ko yung difference ng performance ng dalawa. Unang-una sa graphics, kitang-kita ko talaga yung clarity ng ROG Ally. Yung Steam Deck parang nagmukha tuloy siyang blurry. Tapos kung titingnan nyo dito, makikita nyo talaga yung Steam Deck na nag-stutter siya, no? Or kumbaga parang hindi responsive yung controls sa display kasi nga meron lang siyang 60Hz na refresh rate. While dito sa ROG Ally, kahit na naka 1080p yung kanyang resolution, makikita natin na mas smooth yung gameplay ko dito. Kaya nga hindi ko alam kung ibabalik ko pa yung ROG Ally sa kanila eh. Joke lang. Anyway guys, bago pa magkagulo dito, pag-usapan natin yung pang-apat na reason kung bakit gugustuhin mo tong ROG Ally over sa Steam Deck. Yun ay yung kanyang operating system and software. Now, unahan ko kayo guys, based sa preference to or yung kagustuhan ng tao. Out of the box kasi guys, itong Steam Deck is naka Steam OS siya. Sariling operating system ito ng Valve na nilagay nila dito para ma-experience natin dito yung pagka-console niya. While dito naman sa ROG Ally, out of the box guys, naka Windows 11 na siya. Now, bakit ko nasabing depende sa tao yan? Kung napansin nyo guys, kanina pa, ininstalan ko siya ng Windows. Nung naka Steam OS pa kasi itong Steam Deck, yung na-experience ko sa kanya, medyo nahihirapan ako mag-install ng non-Steam games. Marami pang pagdadaanan, mag-install ka pa ng iba't ibang tools, iti-tweak mo pa siya, hahanapin mo yung tamang settings para mag-run yung game na yon. Kaya nag-switch ako ng Windows 11. Alam niyo na siguro yung reason kung bakit. Kasi Windows, kahit anong games ang installan natin dito, okay lang. Iba't ibang game launchers, pwede natin gamitin, not unlike kapag sa Steam OS, yun nga, marami pa tayong kailangan gawin. Yun naman yung reason kung bakit nagustuhan ko itong ROG Ally. Kasi out of the box, naka Windows 11 na siya. Hindi na ako nahirapan setup, hindi na ako nahirapan mag-install ng games, at sa tulong ng software nila na Armoury Crate SE, mas napadali yung paggamit ko dito. Kasi yun nga, lahat ng kailangan natin nandito na sa operating mode. Gusto ba natin siya nasa performance mode, nasa turbo mode, or nasa silent mode. Yung lighting effects sa analog sticks, dito rin natin siya matutweak or masaset. Other tools tulad ng command center kung saan dito natin pwedeng i-adjust yung brightness and volume, i-on yung real-time monitor, yung FPS limiter, and other settings. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video. Kung naghahanap ka ng quick comparison sa ROG Ally versus sa Steam Deck, or ano ba yung pwede natin makuha sa ROG Ally na wala sa Steam Deck? Well, hindi ko naman sinasabing perfect na itong ROG Ally kasi meron pa rin itong mga features na nagkulang para sa akin. Unang-una dyan guys, yung trackpad or yung touchpad ng Steam Deck. Very important sa akin yan kasi madalas ko siyang ginagamit, lalo na naka Windows OS na ako. So yung pagkakaroon ng mouse talagang importante. Pangalawa na napansin ko ay yung battery performance nito. Medyo mas mabilis lang talaga siya malobat kumpara sa Steam Deck na maabot ng 2 hours mahigit. Dito sa ROG Ally guys, nasa around 1 hour 30 minutes. Max na yun kung talagang AAA yung nilalaro mo. Well, for me, understandable naman yun kasi malakas nga yung processor na nilagay dito. And yun nga, mas higher yung resolution ng display nito at mas mataas yung kanyang refresh rate. Pero the rest, masasabi kong okay na okay talaga ang Asus ROG Ally. So yun, kung ang hanap mo sa isang handheld console or PC ay yung magaan, hindi masyadong kalakihan, yung pwede mo madala kahit saan. Maganda yung design na pag nakita ng ibang tao ay talagang ma-amaze sila. Clear, responsive, colorful display. Wala tayong masabi dyan sa ROG Ally. And of course, syempre yung pinaka-importante sa lahat is yung performance, which is na-achieve naman nitong ROG Ally. Hindi naman ako nabitin sa kanya at nagustuhan ko yung naging performance nito. So yun nga guys, ulitin ko lang na available na dito sa atin yung merong AMD Z1 na variant. At syempre itong merong AMD Z1 Extreme. So kung interesado ko dito sa ROG Ally, yung mga links nandyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice.